Ano ang pupwede niyong maging remedyo kapag nagkaroon o nakita ninyo na mayroong mga unauthorized withdrawal mula sa inyong bank account? So sa nakaraang vlog natin, meron akong na-discuss sa inyo na parang procedure or step kung saan pupwede ninyong maging remedy na hindi nyo kailangang kumuha ng serbisyo ng abogado. But this time, iba naman. Ito yung tinatawag na judicial recourse o yung remedy kung saan magpa-file ka ng kaso para mabawi yung mga na-withdraw mula sa iyong bank account na wala kang consent or walang authorization mula sa depositor mismo o dun sa account holder. So kamakailan lamang ay mayroong bangko na na-involve sa isang viral issue kung saan yung kanyang depositor o account holder ay nawalan ng pera. Although, gaya nga ng sabi natin, pareho nang nag-issue ng statement si bank and si depositor or yung account holder, and sinasabi nga nilang legit yung mga transactions. Pero dito sa case natin, actual case po ito na nangyari na involve yung same bank na nag-viral. Itong ating depositor ay may personal and corporate accounts sa dalawang branch ng bangko. So, noong 2008, nadiskubre ng finance officer ng kumpanya na maraming suspected na unauthorized withdrawals mula sa kanilang corporate account. So, nanghingi na ng transaction history si account holder mula sa bangko. At doon nila nadiskubre na yung mga withdrawals ay ginawa ng kanilang Chief Operating Officer o COO ng kumpanya. Pati din dun sa kanyang personal account, nakita niya na merong mga unauthorized withdrawal transactions na ginawa. So, nung tinotal nila yung nawawalang pera mula sa corporate account ng kumpanya at sa personal account ni depositor, umabot ng 8 milyong piso. Yung withdrawal transactions na hindi inauthorize ni account holder. Kasama na dito yung mga na-encash na manager's check. Ngayon, ayon sa ginawang investigasyon ng bangko, wala namang irregular transaction na nangyari. Yung dati nilang procedure, ginawa naman nila na kapag withdraw yung kanilang COO dahil meron itong mga pinirmahang application forms. At sa application form na yun, nandun yung signature ni account holder. And kapag bine-verify nila yung signature ni account holder doon sa signature na nasa withdrawal slip, nagmamatch naman daw. So, para mabawi niya ang kanyang pera kasi pinaninindigan ng bangko na tama yung mga transaction, legit yung mga withdrawal slips na presenta sa kanila. Ang ginawa ni account holder, nag-file siya ng kaso sa korte, collection of sum of money. So, sinampahan niya ng collection for sum of money ang bangko at yung COO na siyang nag-withdraw ng pera mula sa kanyang personal account and corporate account. At sabi nga ng korte, ang bangko ay may obligasyon na ingatan with highest degree of diligence ang account ng bawat depositors nila. Maliit man yung halaga ng deposito o malaki. At dito, ang bangko ang siyang dapat mag-check ng maigi kung yung signature nga ba dun sa withdrawal slip at sa manager's check ay kapareho ng signature ng account holder at hindi signature ng ibang tao. Pero dito sa case na to, hindi sinunod ng bangko yung kanyang sariling rules and regulations kapag nagkaroon ng withdrawal through a representative. Sa authorization kasi na ipresenta ng taong nakapag-withdraw mula sa dalawang account na hindi sa kanya, nakalagay doon specifically na ang power lang niya ay para makapag-deposit, mag-pick up ng mga documents mula sa bangko, magpa-update ng passbook, mag-pick up ng bank statement o ng checkbook, mag-request ng checkbook, gano'n. Walang nakalagay sa kanyang authorization na magwe-withdraw siya mula sa dalawang account na yon. Ganyan din, hindi nagawa ng bangko yung kanyang obligasyon sa kanyang account holder nung pinayagan niya na ma-encash ng ibang tao yung cheque na nakapangalan sa account holder.
Merong sariling procedures ang bangko para maingatan yung account ng kanilang mga depositors. And obviously, na-violate ito ng bangko. And inadmit din ito ng dalawang bank officers. Paano yung account holder? Si depositor mismo, meron ba siyang liability? Kasi parang meron din siyang negligence, diba? Bakit umabot ng 8 milyon yung nawala sa kanyang account na hindi niya nalaman agad? Kasi hindi lang naman ito one time or isang beses na withdrawal or encashment, kundi maraming beses na nakapag-withdraw yung tao na yon na hindi siya yung may-ari ng account. So, ibig sabihin, ano yung negligence ni account holder? Bakit hindi niya agad na trace na nawawalan na siya ng pera sa kanyang account at umabot pa ng 8 milyon bago niya nakita? Ang sabi ng bangko, walang negligence, walang kapabayaan si account holder. Ang bangko mismo ang nag-violate ng kanilang rules and procedure. At ayon pa sa bangko, malinaw dun sa kanyang authorization kung ano lamang yung powers na ibinibigay niya sa kanyang authorized representative. Hindi kasama doon yung withdrawal or encashment ng cheque. Isa pa ang sabi ng korte, walang kapabayaan yung account holder regarding sa mga unauthorized transactions or withdrawal sa kanyang account. Kasi nung nalaman niya na parang may nawawalang pera sa kanyang dalawang account, nagpa-produce agad siya ng bank statement, ng transaction history, and nag-request siya na mapalitan yung mga passbook. Kasi yung passbook na yon ayaw isurrender nung taong nag-withdraw doon sa account na yon. So, kailangan pa niyang mag-request ng panibagong passbook para doon. And then after that, nagsagawa siya ng sarili niyang investigation and nanghingi siya ng tulong sa bangko. So, wala siyang contributory negligence sa nangyari. Kiniklaim pa nga ng bangko na hindi naman na-prove ni account holder na peke yung mga perma niya doon sa withdrawal slip at sa cheque. Pero sabi ng korte, regardless, hindi na ito relevant kung hindi man niya na-prove na peke yung pirma niya doon sa withdrawal slip at sa cheque. Kasi una sa lahat, yung obligation ng bangko sa kanyang account holder ay hindi nito nagawa. Sabi pa nga ng korte, kahit nga genuine o tunay yung signature ni account holder doon sa withdrawal slip at sa cheque, kung wala namang written authorization yung tao na yon, hindi siya po pwedeng makapag-withdraw sa account na hindi nakapangalan sa kanya. Paano naman yung dalawang empleyado ng bangko na siyang may kinalaman sa pag-approve ng mga unauthorized withdrawal sa bank account ni depositor? Pwede ba silang pagbayarin? Ang basehan kasi ng liability ng isang bangko sa kanyang depositor ay based on contract. Nagkaroon ng breach o violation doon sa kontrata na to sa pagitan ng depositor at ni bank, kaya may liability. Ngayon, itong dalawang bank officers ay empleyado lamang o ahente. So, employees or agents ng bangko, kaya hindi sila dapat na pagbayarin mula sa nawawalang pera o sa unauthorized withdrawal mula sa account ni depositor. Ang may liability lang sa kanila o ang may liability kay depositor ay yung bank lamang. So, sa desisyon ng korte noong February 13, 2023, na may GR number 257151, pinagbayad ng korte ang bangko ng halagang 7.4 million pesos na ibalik ito sa account holder katumbas ng mga unauthorized withdrawals mula sa kanyang dalawang accounts. Ngayon, hindi kasi naipresenta yung deposit slip para dun sa halagang 600,000. So originally 8.1 million pesos yung naunang nasabi ni account holder na nawawala mula sa kanyang account, pero hindi niya kasi naipresenta yung withdrawal slip para sa 600,000. Kaya ang sabi ng korte, yung 7.4 million pesos lamang ang dapat bayaran ng bangko kay account holder.